Way manta guro, hindi aton balay, hindi concrete, no? Gatulo pa. Pero kung luwas ka, no, dapat ka malipay kay may giaman ang Dios. No, may gitagana ang Dios. Home in heaven. Hindi kita ang gahimo, hindi kita gagasto. Aton dito, magtiner na lang kita. Oh, ina siya mga abyan kong save, no? That's why make sure you are saved this morning. Amen? Para entitled ka mga kapatid na maka-claim sa gi-promise ni Lord. All right. So, di tayo magtagal. Hopefully, no, maka-early tayo matapos kay medyo mainit ating panahon. Okay, Psalm 119 verse 9. Sa lahat na mga members and Christians, tayo po'y magsitayo. Let's open our Bible, Psalm 119 verse number 9. Verse 9. Verse number 9, isa lang verse po ating basahin this morning. Sa mga walang Bible, paki-share na lang po sa inyong katabi, ano? Lalo na mga members. Verse 9, let's read all together. Sabay-sabay, verse 9, go. Wherewithal shall a young man cleanse his way? By taking heed thereto, according to thy word. Now take note, young man ang sinabihan. Lalaki, young people na lalaki, wherewithal shall a young man cleanse his way. Paano ba maging malinis ang kaparaanan o yung daanan ng mga young men? Sa anong paraan po? By taking, the Bible says, by taking heed thereto according to thy word. So salita po ng Panginoon ang siyang pong pwedeng maglinis po sa ating mga daan. Amen. Tayo po'y mag-pray. Dear God, salamat this time na meron kaming opportunity makapakinig, ma-encourage, ma-rebuke, Lord, ng inyo pong banal na salita. It's my prayer na willing ang aming puso mag-submit sa mga truths na aming mapakinggan ngayong umaga. I pray na, Lord, hindi kami ma-offend or whatever. Instead, Lord, give us joy and strength, Lord, na maubi namin kayo. Sapagkat ito po ay Bible truths na aming pakinggan ngayong pong umaga. And help us, Lord, na mag-submit, mag-follow, because there is blessing sa pag-ubi po sa inyo. Sometimes, Lord, medyo mahirap man. Sometimes, ang aming comfort, mahirap naming i-give up. Pero, Lord, help us na kung ano ang inyong principle sa Bible. Ano yung truth sa Bible, sana willing kaming mag-submit sa inyo. Maraming salamat, Holy Spirit. Work po sa aming puso, work sa aming mind and in our midst today, Lord, na ang mag-prevail, Lord, ang inyo pong salita. Maraming salamat. Give wisdom to your servant as he preaches your word. In Christ's name, amen and amen. All right. Now, sabi ni King David, wherewithal, it was addressed to young men, shall a young man cleanse his way by taking heed thereto according to thy word. Now, bakit kaya young man ang sinabihan? Hindi niya sinabi adult. Hindi niya sinabihan elderly. Hindi niya sinabihan senior. But sabi ng Bible, young man, youth, no? Young people. Lalo na, lalaki po, no? Very specific ang Bible, men. Are you there, amen? So sa mga young people at mga lalaki, address po ito. Kasi, pag young people kasi, Brad, ang mind masyadong, ang daming iniisip. Tapos, ang temptation, napaka-high, napakataas, compare sa mga senior. Kasi ang mga young people, impulsive, madaling daling maganyak, madaling mag-decide, madaling mag-oo. Kaya, ang temptation, marami sa young people. And no wonder, sabi ni King David, paano ang young people ma-cleanse his way? Anong remedy ba? By taking heed, sabi niya verse number 9, by taking heed, sa pamagitan po ng pakikinig, pagsunod, thereto according to thy word. So salamat po ang salita ng Diyos, kapatid, ang siyang po maging cure, maging remedy, maging guide po natin.
And this time, I'm going to talk about modesty sa mga lalaki. Pag sinabing modesty, yung tamang pananamit, disenting pananamit, kabadal-banal na pananamit. Now take note, mga kapatid, para sa mga lalaki na lumalabas, okay, makinig po kayo, lumalabas ng bahay na nakahubad o walang damit pang itaas at nakashort lang, pagdating sa tinatawag na modesty, hindi lamang babae ang dapat magkaroon ng tinatawag na modesty. Okay? Or modest apparel, kundi maging mga lalaki, man ay dapat tayo magkaroon ng pananamit na maayos, disente, at kagalang-galang. Upang ang kababaihan ay hindi rin po magkasala sa kanilang paningin. Don't you know na kahit mga babae nagkakasala din pag nakakita ng lalaki? Amen, mga babae? Oh, dahid na. Totoo po yan, mga kapatid, even sa survey. Hindi lang po sa mga lalaki nakakasala, Brad, pag nakakita ng mga babae na nakashort, pati din po mga babae. And no wonder, ang Bible ay maliwanag po na nagbigay po sa atin ng paalala. Mga kapatid, now, tingnan po natin, tingnan nyo po ang Job 24, according po sa Job, tingnan nyo po. Okay, Job 24. Chapter 24, tingnan nyo po, verse number 10. Job 24, verse number 10. They cause him to go naked. They cause him to go naked, nakahubad, hubot-hubad, without clothing, walang damit. And they take away the sheep from the hungry. Verse 13, they are of those that rebel. Sino yung mga taong nakahubad? Walang damit? Verse 13, they are of those that rebel against the light. They knew not the ways thereof, nor abide in the paths thereof. Now, ayon sa Job, sa ating binasa, 24, verses 10 and 13, ang mga taong o lalaking ito na gumagawa ng kasamaan ay mga hubad at mga rebelde. Sino itong mga nagre-rebelde? Yung mga taong masasama. Sino itong mga taong walang damit? Mga taong, mga kapatid, sabi dito, masasama at mga rebelde. Walang damit. Okay? So, sa paningin ng Diyos, mga kapatid, ang Panginoon mismo ang nagsabi na ang kahubaran ay isang kahihiyan. Kapag kahubad, mga kapatid. Tingnan natin another verse, Isaiah 47:3. Another verse. Isaiah 47, verse number 3. Isaiah 47:3. Shall we read? Verse 3. Ready, go. Thy nakedness shall be uncovered, yea, thy shame shall be seen. I will take vengeance, and I will not meet thee as a man. Now, ayon sa Panginoong Diyos, mga kapatid, na ang kahubaran ay isang kahihiyan. Thy nakedness shall be uncovered, yea, thy shame shall be seen. And sabi niya, I will take vengeance. Now, nakedness. Ano po bang nakedness? Now, minsan, pag sinasabi nating hubad, ay yung walang damit talaga, totally. Hindi po sa Bible, ang tinatawag nakedness, anything na parts ng body ng tao na uncovered is nakedness. Nakedness. Anything na ma-expose sa katawan natin, mula sa liig, papunta dito sa dito. It must be uncovered. Dapat nakatago. Anything mula sa liig papunta dito, anything na ma-expose sa ating katawan, ayon sa Bible, considered nakedness. So meaning, kapag nagsando ka, kapag nag-shoot ka, automatic sa Bible, that is nakedness already. Hindi lang yung wala kang damit, wala kang saplot o anything dyan, yan ang hubot-hubad. Sa Bible, nakedness na po yun. Pag na-expose ang tuhod mo, o
pusod mo, o tay mo, that is already nakedness. At sabi ng Bible, kahihiyan sa isang tao ang nakedness. Are you with me? Nakedness. Kaya maliwanag po sa Bible, mga kapatid, na ayaw po ng Diyos na ma-expose ang ating katawan. Mapalalaki, mapababae. Lamentation chapter 4 verse 21. Lamentation. After po sa Jeremiah. Lamentation, another verse. So, binibigyan ko kayo ng mga verses, mga kapatid, para di nyo sabihin na masyado tayong dogmatic or strict. No, we are Bible. Okay? What the Bible says. Di tayo pwedeng magsalita dito na walang Bible verse. Amen? Ang ating basis is the Word of God. Okay? Kaya hindi ko ito conviction. Conviction ito sa Bible. Tingnan nyo po, verse kapatid. Verse 21, chapter 4, verse 21. Verse 21. Lamentation 4:21. After po ng Jeremiah. Nakita na? Sige, basahin natin 21. Rejoice and be glad, O daughter of Edom, that dwellest in the land of Uz. The cup also shall pass through unto thee. Thou shalt be drunken, and shalt make thyself naked. So sino ito? Mga daughters of Edom. Natutuwa pa sila, mga kapatid, na sila po ay walang mga damit. So ayon po dito sa Lamentation, ang mga lalaki daw na wala sa matinong pag-iisip ay nagpapakita ng kanilang katawan sa harap ng marami. Hello? True unto thee, thou shalt be drunken, and shalt make thyself naked. Oh? Maliwanag na kapag ka ang tao'y lasing na, minsan, nawawala ng bait, nawawala ng matinong pag-iisip. Kaya ang resulta, naghuhubad. Diyan pa tayo? Sabi ng Bible, ito mga anak ng Edom, babae pa, mga daughters, sabi. Nag-inuman sila, nung nalasing sila, nagtanggalan ng damit, tinanggal ang damit, hanggang naghuhubad na. At totoo po yan minsan. Sino yung minsan nare-rape? Yung mga taong naglalasing. Okay? Yung mga tao minsan, Brad, nawawala na ng bait. Kapag ka nakainom na, di na alam anong ginagawa. Naghuhubad na, nagtatanggal na ng damit. Okay? So even before, mga kapatid, nung una pa man, meron na talagang mga tao na kapag kalasing, iba nang ginagawa. Kapag kalasing na, hindi na tama ang ginagawa. Wala na sa katinuan. Okay? So dito po, ang mga kapatid, associated po ang inuman sa nakedness. Hindi mo pwedeng ihiwalay sometimes kapag lasing na ang tao, hindi mo masiparit minsan, maging immodest. Hindi na siya immodest na ang tao. That's why maliwanag ang Bible na dapat bilang anak ng Diyos, iwasan natin ang paglalasing. Kasi masama pong idudulot ng kalasingan. Magdudulot po siya ng kahihiyan sa tao. Na tao minsan, disinte, professional, pero tingnan mo pag nalasing, nawawala na ng bait, nawawala ng katinuan, nawawala na yung pagiging professional niya, wala na siyang katulad sa mga walang grado na mga tao. Kung saan na lang umiihi, kung ano-ano na lang ginagawa. At wala na sa tama, mga kapatid. Kaya, sabi po dito, meaning mga kapatid, ang mga lalaking wala sa matinong pag-iisip ay nagpapakita ng katawan sa harap ng marami. Now, take note. Take note, mga kapatid, nang kainin ni Eva at Adan ang bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman, mabuti at masama, ay doon sila nagkaroon ng awareness. Nagkaroon sila ng kamalayan. At nung nakita nila, nung after sila nagkasala, nakita nila ang kanilang sarili na hubot-hubad, nagkaroon sila ng pagkahiya sa kanilang sarili. Nagkaroon sila awareness. At anong ginawa po nila? Mga kapatid, nagtahi po sila ng mga dahon
upang gawing pantakip ng kanilang mga katawan. Subalit, mga kapatid, iginawa po sila ng Diyos ng kasuotan na mas lalong makapal at matibay at makapagtakip ng kanilang katawan. Okay? Kasi ano bang saysay ng dahon? Siyempre, pag dahon, pag hindi pa siya, pag fresh pa, it could be makakover sa kanilang katawan. Pero habang tumatagal, lumilipas yung mga araw, siyempre, anything na kunin mo, i-detach mo, malaya yan. At eventually mag-shrink. So yung kanilang temporary na damit na mga tagpi-tagpi na mga dahon, wala, hindi qualified kay Lord. Hubot-hubad pa rin sila. Naked pa rin sila sa harap ng Diyos. Kaya si Lord, nagkuha po ng balat ng hayop, tinahi, mas makapal, mas matibay. Kasi ayaw ng Diyos yung dahon. Kasi naked pa rin sila sa paningin ng Diyos. Mismo ang Diyos, mga kapatid, ang nag-provide sa kanila ng proper, disinte, makapal, at tamang damit. Kasi pwede sabihin ng Diyos, okay, pwede na yung leaves, acceptable na yan sa akin yung leaves, importante, may cover kayo, okay na yan. Hindi po. Mismo ang Diyos bad, nagkuha ng hayop, tapos tinanggal ang balat, sabi doon, at ginawang pantakip sa kanilang mga sarili. Now take note, Christians, hindi lang po si Eva ang dinamitan ng Diyos. Nung nagkasala si Adan at Eva, pati si Adan, tinakpan din ng Diyos. Nakuha niyo? Ibig sabihin, na ang modesty hindi lang applicable sa babae, kundi pati sa lalaki. Kaya kung hindi applicable ang modesty sa mga lalaki, bakit pa tinakpan ng Diyos pati si Adan? Total, lalaki man yan. Okay na yan. Hindi po. Kapwa po sila. Si Adan at Eva, kapwa po sila, binihisan ng Diyos ng tamang kasuotan. Hello? Genesis chapter 3 verse 21, para magkaroon tayo ng idea. Tingnan niyo po, Genesis 3:21. Verse 21. Verse 21, and to Adam also and to his wife did the Lord God make, take note, the Lord God make, sinong gumawa? Ang Diyos. The Lord God make coats. Pag sinabing coats, di ba? Something na balabal, something pang cover. Pag sinabi natin coats, Brad, it could be tuxedo. Pag sinabing coats, ano po siya, mahaba? Coat ang tawag doon, parang jacket o something. Coats ang ginamit po dito. Verse 21. Coats of skins and clothe them. And clothe them. Okay? So, gibihisa ng Diyos, tinakpan ng Diyos. Hindi nakontinto ang Diyos doon po sa fig leaves, kundi ang Diyos mismo gumawa po, nagbigay po ng tamang damit, maayos na damit, at matibay na damit na pantakip sa katawan po ni Adam and Eve. Okay? So take note, Adam and Eve, hindi lang po si Eve dito mga kapatid, but also his wife. His wife. Alright? So hindi sinabi sa talata na tanging si Eva lang ang dinamitan ng Diyos, kundi ang sabi si Adan at Eva at ang kanyang asawa. Dito natin makikita na ang Diyos ay concerned sa ating mga kasuotan. Amen? Ayaw ng Diyos na malantad ang katawan sa paningin ng iba. Dahil ang mali siya na bunga ng kasalanan ay umiiral na sa mata at kaisipan ng tao. Kaya po mga kapatid, tingnan niyo po anong nangyari doon nung sa time po ni Noah, chapter 9. Okay, let's move forward. Chapter 9, ano po nangyari? Okay? Tingnan niyo po. Verse number 9, chapter 9. Chapter 9, verse 21. 21. Genesis chapter 9, verse 21. And he drank of the wine. Sinuwa po ito. And was drunken. Uminom siya ng bino, at siya po'y nalasing and was drunken. And he was uncovered within his tent. Natanggalan po siya ng damit. Nahubaran po si Noah.
Verse 22, and Ham, isa sa mga anak niya, and Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father. And he told his two brethren without. So nung nakita po niya, nahubad ang kanyang tatay, nito si Ham. At niya sinabi sa kanyang dalawang kapatid. So anong ginawa ng dalawang kapatid? Verse number 23, and Shem and Japheth took a garment and laid it upon both their shoulder and went backward. Nakatalikod sila. Tinakpan nila yung tatay nila na hubot-hubad. And covered the nakedness of their father, and their faces were backward, and they saw not their father's what? Nakedness. 25, and he said, Cursed be Canaan, a servant of servants, shall he be unto his brethren. Sino po ito? Si Ham. And he shall bless, and he said, Blessed be he, the Lord God of Shem, and Canaan shall be his servant. So dahil po sa ginawa po ni Ham, na nakita po niya na nakahubad ang kanyang tatay, at di niya tinakpan, mga kapatid, siya po ay sinumpa. Subalit ang kanyang mga kapatid na si Shem at Japheth, pinagpala po siya ng Diyos. Subalit, ito po si Ham ay naging servant po siya sa mga kapatid niya. At alam niyo po, sino yung mga Hamites? Yan po ang mga African countries. Dahil sila po ang mga lahi po ni Ham na sinumpa ng Diyos. So sinumpa sila by land, by culture, by color, by economy. Tingnan mo mga kapatid, saan ang poverty? Talagang extreme poverty, nasa Africa. Saan ang maraming sakit? Africa. Kasi even before, sinumpa na po sila. Dahil ito si Ham, tiningnan niya, minasdan niya, wala siyang ginawa sa kanyang tatay na hubot-hubad. In fact, may mga Bible believers, Bible scholars, sinabi na ginalaw pa niya ang kanyang tatay nung nakita niya nakahubad. Ito daw ang father sa lahat ng mga Sodomites. Ito ang father sa lahat. Ito si Ham. Siya ang origin, siya ang tatay sa lahat ng mga bakla o mga agi. Kaya sinumpa ng Panginoon. Kasi tinisdan niya, minasdan niya yung hubot-hubad na katawan ng kanyang tatay. Kaya galit ang Diyos, mga kapatid, sa nakedness. Ayaw ng Diyos sa tao na malantad ang katawan. Ayaw ng Diyos. Kaya gusto ng Diyos maging modest po tayo, mga kapatid. Amen? Oo. Anong blessing? Anong blessing? Sapagkat sa kanyang mga kapatid, tingnan niyo po, kay Japheth, verse 27, God shall enlarge Japheth. He shall dwell in the tents of Shem, and Canaan shall be his servant. Yan po mga kapatid, ang makita po natin dito. Okay? Now, ano ang aral na iparating? Dito po mga kapatid sa Genesis chapter 9, 22 to 27. Anong aral, anong lesson makita natin in this particular chapter sa account po ni Noah? Dito po tayo mag-focus sa account ni Noah. Number 1, ang hubad na katawan ng lalaki ay isang kahihiyan. Amen? Ang hubad na katawan ng isang lalaki ay isang kahihiyan. Okay? The nakedness of a man is a shame. Mga kapatid, is a shame. So, dapat tayo mga lalaki. Sorry mga lalaki, pero dapat gawin natin ito. Kasama po ako dito, hindi po ako exempted. Alam ko medyo challenging ito sa atin. Pero dapat gawin natin ang tama. Okay? Ang hubad na katawan ng lalaki, number 1, ay isang kahihiyan. Number 2, ang hubad na katawan ng lalaki ay katawa-tawa. Hindi lang po kahihiyan, but katawa-tawa. At pangatlo, ang hubad na katawan ng lalaki ay mahalay tingnan. Mahalay tingnan. Now, Ezekiel 16:36. Let's open book of Ezekiel, chapter 13. Ezekiel 16:36. Ezekiel chapter 16. Ezekiel chapter 16, verse 36. 36. All right. 16:36. Thus saith the Lord God,
because thy filthiness was poured out, and thy nakedness discovered through thy whoredoms, with thy lovers, and with all thy idols of thy abominations, and by the blood of thy children, which thou shalt didst give unto them. So dito po, sa verse na ito, associated po mga kapatid, ang nakedness sa whoredom. Whoredom. Anong whoredom? Hello, dyan pa kayo? Whoredom, pagiging prostitute. Associated, nakakonect, na ang trabaho daw ng isang prostitute ay may nakedness, associated sa nakedness. So, ang nakedness, trabaho ng mga prostitute. Nature ng prostitute. Normal po sa kanila na magdamit ng hindi tama. Sabi po sa ating binasa, that's why galit po ang Diyos sa kanila. Sa ating pong binasa mga kapatid. At sabi pa ng Diyos, thus saith the Lord God, because thy filthiness was poured out. Take note, filthiness, ang kanilang karumihan, poured out, and thy nakedness discovered through thy whoredom. Na-discover ang kanilang nakedness through thy whoredom. Thy lovers and with all the idols of thy abomination. At dahil po dito, galit ang Diyos. Kasuklam-suklam sa Diyos, kapatid, ang isa pong nakedness at whoredom. Trabaho po ng isang, So ayon dito sa Ezekiel, ang kahubaran ay nag-represent ng karumihan. Ang kahubaran, ang nakedness, not only it represent filthiness, but it represents kahalayan. Abomination. What else? Ang nakedness represents, mga kapatid, adultery. Pakikiapid, which is sexual or immoral sin. Whoredom. Okay? So, dito mga kapatid, even before sa time po ni Ezekiel, Prophet Ezekiel, girebuke na po nila ang bansang Israel, sapagkat ang bansang Israel, gi-adapt po nila mga kapatid, ang mga ibang lugar, mga kapitbahay nila na bansa. Kaya, okay, binigyan po sila ng warning ng Diyos. Dito po, mga kapatid. Luke chapter 8. Luke chapter 8. Tingnan niyo po, Luke chapter 8. Luke chapter 8. Now, dito po sa chapter na ito, mababasa natin, meron pong isang tao na kung saan, sinapian po siya ng masamang espiritu, na demon possessed po siya. Verse 27. Okay? Luke chapter 8, verse 27. And when he went forth to the land, there met him out of the city a certain man, which had devils long time, and wear no clothes. Nung pagsampa pa lang ni Kristo doon po sa isang lugar, the land of Gadara, ay sinalubong po siya ng isang tao na kung saan sinapian ng banal, masamang espiritu. At siya po, sabi ng Bible, and wear no clothes, at wala po siyang damit. Neither abode in any house, but in the tombs. So ito, walang damit na tao. Look at verse number 35. Jump tayo 35. And then they went out to see what was done, and came to Jesus, and found the man out of whom the devils were departed, sitting the feet of Jesus, clothed, and in his right mind, and they were afraid. You see, nung una, pagrating pa lang ni Jesus Christ, yung na-meet niya si Jesus Christ, walang damit. Pero nung pinalayas na ng Diyos, ni Kristo, ang masamang espiritu sa taong ito, ay nagkaroon siya ng katinuan, at ngayon nagkaroon na siya ng damit. Hello, nakuha niyo ba ng difference? May damit na siya na tama, at may tama na siyang pag-iisip, at nakaupo na siya sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo. So ano ang ating makikita dito mga kapatid? No? So dito po, sinapian siya ng masamang espiritu, dahil meron po tinatawag demonic influence sa kanyang isipan, at masamang espiritu, at sabi ng Bible, ito po'y lumalakad na nakahubad.
Ngunit nang pinalayas ng Panginoong Hesus ang demonyo sa kanyang katawan at naging matino ang kanyang pag-iisip at ang kanyang dinabitan at ang kanyang sarili. Dinabitan niya ang kanyang sarili, mga kapatid. So, dito tayo makakonclude na ang lalaking walang modesty ay parang lalaki na walang matinong pag-iisip. Amen? Kapag ka ang isang lalaki ay immodest, ibig sabihin wala tayo sa right mind. Kasi ang tao, brad, na mayroong matinong pag-iisip ay magdamit ng matino. Magdamit po ng tama. Hello? Amen? Ano pa? Ang lalaking may demonic influence, mga kapatid, ay katulad po ng isang tao na may pride. Oh. Ano po? Siyempre, ang tao, minsan, ano ang motive ng isang lalaki? Kung bakit siya, mga kapatid, bakit siya naguhubad? Minsan, ang mindset ng tao, very proud siya. Maghubad siya para makita yung muscle niya. Nag-gym ako. Tingnan nyo. Kaya minsan, hindi man directly, sinabi ng lalaki na nakahubad o nag-sleeveless, pero indirectly, proud yan. Meron siyang pride na pinapakita niya, ginadisplay niya ang kanyang katawan. Okay? Ano pa? Masyado siyang proud. Okay? Maybe, proud siya sa kanyang muscle. Pangalawa, proud siya. Bakit naghubad yung lalaki? Kasi proud siya sa kanyang abs. Amen? Para makita yung abs niya na, kina mo. May three sets of, anong tawag nila doon? Pandesal daw. Ganon. Minsan ganon ang tao. Minsan ganon ang motive ng lalaki para i-display ang kanyang sarili. Proud siya na masyado dahil malaki ang kanyang abs. Proud siya na makita ang kanyang muscle. Ano pa? Proud siya na makita na maganda ang kanyang katawan at ipanagmalaki po niya. Yun, mga kapatid. Yun ang intention. Minsan, ganon ang mindset ng lalaki. Kaya hindi po dapat, mga kapatid, huwag po nating sundin ang mindset po ng mga unbeliever. Christian po tayo. Amen? Oh. At may mga lalaki pa na proud sila na maghubad-hubad ng damit. Okay? Para magustuhan ng babae. Kaya doon po sa Davao, mga kapatid, bawal po. Meron pong batas doon sa Davao, brad. Bawal ang mga topless. Pinagbawal po panahon pa ni Tatay Duterte, yung tatay pa. Pinagbawal niya ang mga lalaki na maglakad-lakad sa mga kalye o labas ng bahay na walang damit pang itaas. Una, mga kapatid, pag wala kang damit pang itaas, nagkaroon ka ng kasalanan sa mga babae. Pangalawa na disadvantage, kapag ka ang lalaki ay naglalakad na topless, walang damit pang itaas, minsan ba yun ang nakukos ng trouble? Napuprovoke po yung mga tao. Di ba minsan may mga nabalitaan tayo na nakita lang doon sa unahan, nakasalubong niya, nakahubad, tapos naprovoke, nag-away sila kasi napagkamalan siyang arrogante, okay? Tingin niya, astig ito na lalaki. Di ba ganun ang dating yan eh? O bakit ka naguhubad? Ano ka ba? Minsan may mga ganong tao na mairita sila. Pag may mga tao na lalaki na nakikita na naghuhubad, napuprovoke sila. Diyan ba tayo? Kaya may mga disadvantage. Kapag ka, mga kapatid, hindi tayo magdamit ng tama. At ako, kahit lalaki ako, mga kapatid, hindi ako boto, hindi ako sold out, hindi ako sang-ayon sa lalaki na naghuhubad, na naglalakad. Bibili ka ng asin sa kanto, sa tindahan, tapos hubad-hubad. Masagwa, pangit. Hindi maganda. Parang nabastusan ako sa lalaki na naglalakad na walang damit. Iwan ko sa inyo, pero ako lalaki, ako mismo, pero minsan magtrabaho ako sa bahay, minsan pawis na pawis.
o mag-ano ako kunti, pero talagang maya-maya magdamit ka agad. Pero yung maglalakad doon na punta sa labas ng gate, punta doon sa ano, tapos naguhubad, parang di ko kaya yun. Hello? Mga kapatid, nasa Bible po ito. Na dapat tayo, kahit mga lalaki, dapat tayo magdamit tayo ng maayos. Magdamit tayo ng disinti. Mga kapatid, Proverbs 21:4. Anong sabi ng Bible? Proverbs 21, verse number 4. Verse number 4. And a high look and a proud heart and the plowing of the wicked is sin. Notice, a high look and a proud heart. Is plowing, and the plowing of the wicked is sin. So, hindi man indirectly, pero yung high look, sabi ng Diyos, a high look, yung tingin niya sa sarili mataas. Okay? Mapagmataas, and a proud heart, and the plowing of the wicked is sin. Tanong, ano ang modesty sa mga lalaki? Ang isang binata o lalaki ay dapat makitaan din ng pagbabago sa kanyang buhay. Lalo na sa pananamit, dahil ang kabanalang panlabas ay bunga ng mabuting kalooban na siyang impact ng pagbabago na ginawa ng Panginoon. Amen? So mag-reflect yan, kapatid. Ang ating changes sa ating pananamit, ang ating appearance. Nag-reflect yan sa ating Christianity. Nag-reflect yan sa ating relationship kay Lord. Nag-reflect yan sa ating testimony. Hindi mo pwedeng sabihin na saved ka, anak ka ng Diyos, tapos ang pananamit mo masagwa. Anak ka ng Diyos, tapos immodest ka. Now, the same sa babae. Now, kung sa lalaki, bawal ang short, how much more sa mga babae? Di ba mas lalo? Kung ang mga lalaki o mga babae nagkasala, makatingin sa lalaki, how much more ang mga lalaki tumingin sa babae na nakashort? Saan ba nanggagaling? Ano bang dahilan minsan may mga babaeng nare-rape? Alam niyong dahilan minsan sa pananamit ng mga babae? Napro-provoke ang mga lalaki, natitempt ang mga lalaki, dahil minsan careless ang mga babae sa kanilang pananamit. May mga babae minsan makita tayo na napaka-fitting na fitting. Talagang halos wala nang damit. Parang ibos, talagang, ay nako, Maria. Na kahit underwear, makita mo na nagamar ka. Sabi ko, grabe itong babae. Sinong nanay nito? Sinong asawa nito? Sinong anak ito? Wala man lang nakasita na ma o ate or ano, huwag ka mang maglabas, mahiya ka sa sarili mo, tingnan mo muna sa salamin, anong suot mo. Ang naibilig kahit kayong mga babae na minsan may makita kayong babae ang pananamit nila, na masabi ninyo, anong klaseng babae ito? Yes or no? Na ikaw mismo nasagwaan, ikaw mismo, masabi mo, anong klaseng utak ito? Di ba lang niya tingnan yung sarili niya bago lumabas ng bahay? Na kahit kapwa mo babae, parang ikaw na alibadbaran. How much more sa lalaki? At tapos sisihin mo yung rapist. Pero ang damit mo naman, hindi matino. Nangaakit ka ng mga rapist. Amen? Tapos isisi natin lahat sa rapist. Ikaw ba? Na kung saan, ikaw ang contributor. Kasi kung nagdamit ka ng tama, kapatid, posible sana na iwasan. Pero dahil sa careless mo na pananamit, na-provoke ang mga rapist. Amen? Kaya maliwanag ang Bible, kapatid. Binigyan tayo ng standard sa Bible. Na kung anong klaseng pananamit meron tayo. Kung merong dress code ang City Hall, ito dapat. Kung merong dress code sa mga opisina, bakit sa atin Christian wala tayong dress code? At ang dress code natin dapat standard natin. Hindi lamang sa loob ng simbahan, kundi kahit anong oras, dapat yun ang dapat nating suot.
Kaibigan pa tayo? Itong tao, ito mga kapatid, nung na-demon po siya, walang damit, hubot-hubad. Pero nung binago siya ng Diyos, pinalayas ni Kristo yung bad spirit sa kanya, nagkaroon siya ng katinuan ng kanyang pag-iisip, at pati ang kanyang pananamit naging matino. So, ibig sabihin, hindi lang buhay ng Diyos, hindi mo lang buhay ang babaguhin ng Diyos kung ligtas ka, kundi pati pananamit, baguhin din ng Diyos. Hindi pwedeng maging ligtas ka, pananamit mo, masagwa. Damit mo pang sanlibutan, mga kapatid. Huwag na tayong mag-adapt sa mundo. Alam natin ang mundo. Normal yan sa kanila. Pero tayo, meron tayong salita ng Diyos. Kaya dapat iba tayong manamit. Oh? At dapat, mga kapatid, pati ang ating mga anak, mga magulang, hindi lang tayo mismo magdamit ng tama. Tayo mismo, turuan din natin ang ating mga anak. Kaya challenge sa amin, nung gistadihan ko ito, challenge sa amin ni Ma'am Vic, na mula ngayon, dapat hindi ko na rin ipashort yan si Clint. Dapat nakapantalon yan. Dapat laging nakapantalon. Para paglaki niya, hindi na siya manibago. Bakit siya nagsuot ng pantalon? Kasi sa murang edad, tinuruan na siya ng pantalon, yun yung damang damit para sa lalaki. Ganon din sa mga babae. Dapat mga magulang, habang maliit pa yung anak, turuan nyo ng magsuot ng matinong damit. Mahabang damit. Para paglaki nila, pag young people nila, nag-asawa sila, normal na lang po sa kanila. Kasi pag di natin i-introduce, mga kapatid, habang maaga pa, mahirapan na tayo sa kanila. Naunahan tayo sa mundo. Mahabang ang ating damit. Pero during Sunday lang, how about Monday? Nag-short-short ka. How about ibang araw, nagapantalon ka? Hello? Kaibigan pa tayo? Dapat mga kapatid, magkaroon tayo ng kabanalan. Makitaan tayo ng kabanalan. Mga lalaki, no? Pagbabago sa buhay, binago ng Diyos ang kanyang pananamit. May kabanalang panlabas ay bunga ng mabuting kalooban na siyang impact sa pagbabago na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Anong sabi po ng 2 Corinthians 5:17? Very common verse. Sabi ni Paul, therefore, if any man be in Christ, he is what? A new creature. All things are passed away. Behold what? All things are become new. So yung sabi po doon, okay, behold, all things are become new, pati po yung pananamit natin. Ang verse na ito ay para sa mga babae at mga lalaki na binago ng Panginoon. At ang pagbabagong nagaganap ay pagbabago sa lahat ng mga bagay, which includes ang pananamit. Amen? Mga lalaki, pag binago tayo ng Panginoong Diyos, hindi lamang puso ang binago, magi ang ating pananamit. Huwag na tayong magsuot-suot ng mga ganun-ganun. Gisi-gisi. Katabi ko sa eroplano, nakapantalon nga, pero dito, tapos dito pa. Matino ba yan? Pantalon, tapos dito may gisi? Tuyuon. O kaya, iwan ko kung talagang gitinda na yon. Kasi minsan, meron ding mga pantalon din na parang meron ng nakadesign na ganun. Kung matino kang babae, di ba dapat takpan mo? Malapit na yan sa private parts ng katawan mo, tapos gisi-gisian mo pa? Normal ba yan na utak, amen? Dapat natakpan mo eh. I hope mga babae, huwag tayong ganoon, amen? Magkaroon tayo ng dangal, magkaroon tayo ng dignidad, magkaroon tayo ng respeto ng ating mga sarili. Sabi nga, respect begets respect. Kung gusto mong respetuhin, magrespeto ka sa sarili mo mismo. Paano ka respetuhin kung ikaw? Ngayon, nagsiksi-siksi ka, tapos naka-miniskirt ka, nag-short-short ka, tapos ang lalaki mag-whistle-whistle. Tapos, hoy, bastos! Ikaw pang galit. Pero sabihin, ikaw ang bastos. Anong tawag doon? Cool cutting? Catcalling? Catcalling bang term doon?
na may batas tayo na anti-bastos, bawal ka na mag-whistle. Bawal ka mag-whistle ngayon, may batas na tayo doon. Mga lalaki, kaya mag-ingat tayo, Brad. Huwag tayo mag-whistle-whistle sa mga babae, kaya pwede na tayong kasuhan yan ngayon. Anti-bastos law. Kung di nyo alam. Pero dapat mga babae magdamit ng matino para hindi tayo mabastos. Amen? So like I said, mga lalaki, binago tayo ng Panginoon, hindi lamang ang puso, kundi pati ang ating pananamit. Anong sabi ni Apostle Paul? 1 Corinthians chapter 3, verse 16. Chapter number 3. Chapter number 3. Chapter 3, verse 16. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God, what? Dwelleth in you. If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which the temple ye are. So maliwanag. Nung nasave ka, kapatid, naging temple na ng Diyos ang katawan mo at katawan ko. At naging resident na po siya ng banal na Espiritu. Tumira na ang Holy Spirit sa katawan mo at katawan ko. Therefore, ang ating mga katawan ay banal, holy. Sabi ni Paul, kaya since ang ating katawan is temple of God, dapat alagaan natin, huwag nating dumihan. At dapat, mga kapatid, bihisan natin ng tama. Temple of God ang ating katawan, mga babae. So ayon kay Pablo, mga kapatid, ang ating katawan ay templo, banal ng Espiritu ng Diyos. Kung kaya't marapat lamang na ating katawan ay magpakabanal. Kasama ba rito ang mga pananamit ng lalaki? Yes, malinaw po mga kapatid. Malinaw po. Unahan konti, chapter number 6. Chapter number 6. Chapter number 6. 18 and 19. 1 Corinthians chapter 6, 18 and 19. Verse 18, flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body. But he that committeth fornication sinneth against his own body. Verse 19, what? Know ye not that your body, take note, body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. 20, for ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are what? God's. So dito inulit ni Paul na ang ating katawan, our body is the temple of the Holy Ghost. Amen? Temple of the Holy Ghost. Kaya dapat mga kapatid, isituit natin na always holy ang ating temple. Banal na po ang ating katawan sapagkat dugo po ni Kristo ang pinangbili mga kapatid. Dugo ni Kristo ang pambayad po sa atin. Kaya sabi niya, therefore glorify God in your body and in your spirit which are God's. So sino nang mamayari ng ating katawan? Ang Diyos na. Kung ikaw ay ligtas, katawan mo para sa Diyos po yan. Kaya huwag mong i-display, kaya hindi yan for sale. Ang mga bagay na ginabinta, yun lang i-display. Ladies, let's observe modesty. Men, let's observe modesty. Hello? Kapatid, medyo mahirap, challenging ito sa atin. Ba't kasama po ako? Okay? Take note, hindi ko ito conviction. This is Bible conviction. Ako minsan, short din ako sa bahay. Pag minsan may trabaho ako. Pero nag-study ako, Lord, give me strength na mula ngayon, babay short na. Pastor, paano maligo? Pantalon. Pastor, paano mag-basketball? Pantalon. Walang exempted. Grabe ka awkward, Pastor, ga-basketball ka, tapos kabikil ka, ayaw magpantalon. Mga kapatid, let's obey Bible principle. Glorify God in your body. That is testimony. Testimony. Napakaganda na
Ano mga kapatid? Kaya nga, iwasan natin mga men, kung may bayanihan tayo, it's better pa rin na kahit katrabaho tayo, nakapantalon pa rin tayo. Lalo na dito tayo sa simbahan. Huwag kayong magpunta, mga members, naka-short. Huwag kayong magpunta dito na naka-short kayo. O, anong kaibahan natin? Formal tayo sa Sunday. Nakadamit tayo, naganiktay tayo, naka-long dress ka. Pero ibang araw, magpunta ka dito sa church, naka-short. That is blasphemy. Do you think ibang araw wala ang Diyos nakakita sa iyo? Ang formal-formal mo pag Sunday, ang ganda-ganda mo pag Sunday, pag ibang araw magpunta ka ng church, naka-chinilas ka lang, naka-short ka, naka-sleeveless. I'm talking lalaki at babae. Pag magpunta sila ng simbahan, ang mga Hudyo, mga kapatid, di pwede. Talagang mayroon pa yung cover ang ulo nila. Talagang walang makita dito ng mga parte ng katawan nila. Pag mag-worship sila sa temple, ang mga Hudyo. Ganun sila. Kasi para sa kanila, ang templo, napakasagradong lugar. Napakabanal na lugar. Ngayon, wala ng templo. Kasi ang ating katawan, naging templo na ng banal na espiritu. Kaya ito na ang ating katawan. Kaya damitan natin ng tama. Amen? Nakaya-aya sa Panginoon. Mga kapatid, hindi lang sa araw ng linggo, pati kundi mga kapatid, sa ating pong buhay. Oh, it should be a lifestyle. It should be our way, mga kapatid. Now, paano mag-glorify ba ang Diyos sa ating katawan kung binabalandra natin ang labas ng ating katawan na walang damit? Paano mag-glorify ang Diyos, kapatid, kung hubot at naka-short, mag-glorify ba kaya ang ating Panginoong Diyos? So, mahalaga po mga kapatid, ang kabanalan sa labas ng ating katawan. Amen? Oh, sabi ng Diyos, magsitakas kayo. Verse number 19. Okay? 1 Corinthians 16. Magsitakas kayo sa pakikiapid. Lahat ng kasalanan. Verse number, 18. Sabi niya, chapter 6, verse number 18. Flee. Flee. Oh, anong sabi niya? Flee fornication. Every sin that is man doeth is without the body. Without the body. But he that committeth fornication sinneth against his own body. Okay? So ayon mismo kay Apostle Paul, mga kapatid, na ang tao ay nagkakasala sa pamagitan ng nasa labas ng kanyang katawan. Paano po yon? Sa pamagitan po ng immodest o hindi pagrespeto sa sariling katawan. Kaya mga kapatid, i-glorify po natin ang ating Panginoon. Verse 19, what know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost? Take note, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. So mga kapatid, mga lalaki, challenge po ito. I know, mahirap, amen? Pero mga kapatid, Bible principle po ito. Bible principle po ito. Sikapin natin by the grace of God. Sometimes, ang ating comfort zone, mahirap nating i-give up. Pero pag mahal natin ang Diyos, kaya natin itong gawin. Kasi, mga kapatid, ito ang utos ng Diyos, at kapag sinunod natin, nag-glorify natin si Lord. Now, take note, ang modesty, hindi lang po sa babae, pati sa lalaki. Pati sa lalaki. So, gusto ng Diyos na kahit sa damit natin, maging testimony tayo. Di ba masama makita nila, uy, sino na ito sila? Saan ito sila gasimba? Ang ganda, ang haba ng mga damit ng mga babae. Di ba? Di ba pag ang babae nakadamit ng tama, feminine na feminine tingnan. Babaeng babae, di mo na ma-question, babae ba yan, lalaki ba yan? Pero pag nakapantalon, nakatalikod, maiksi ang buhok. Lalaki ba ito, babae ba ito? Yan, nakukonfuse ang mga tao. Pero pag nagdamit ka, malaman mo na ang pronoun, anong gamitin mo, sir ba, ma'am ba? Amen? Kasi sa damit pa lang. Kaya, importante po mga kapatid, ang modesty. I-apply natin ang modesty. Gusto ka i-bless the Lord? Let's practice modesty. Because modesty is in the Bible. Pastor, 21st century na tayo, mga kapatid, di po nagbago ang salita ng Diyos. Amen? Di po nagbago. Kaya, we need to follow the Word of God. Amen? Mahirap? Okay? Kasi sanay na tayo, mga kapatid, pero pag mahal natin ang Diyos, wala pong mahirap. No? We need to follow God's principle. Let us all stand. Let us all stand. Father God in heaven, thank you, Panginoon, for this morning. Thank you sa iyong salita. Thank you, Lord, sa pag-rebuke, pag-remind sa amin. Na, Lord, ang modesty ay hindi lamang applicable
sa mga babae, kundi sa aming lahat na mga banal, sa aming lahat na niligtas ng Diyos, sapagkat, Panginoon, ang aming katawan naging templo na ng Diyos. Kaya Lord, the Holy Spirit is in us. Mag-grieve ang Holy Spirit kapag Lord, mag-disobey kami. Kaya Lord, help us. I know, manibago ang adjustment. Lord, lalo na sa mga lalaki na sanay, pero Lord, gawin namin ito. Not to please men, not to please the pastor, not to please people, but Lord, we do this to glorify God. And what a testimony, Panginoon, sa paligid namin, na Lord, ang aming katawan ay mag-glorify kayo sa pamagitan po ng pagdadamit ng tama. And Lord, that is a testimony. That is a reflection kung sino ang aming Savior. That is a reflection kung sino ang aming pinaglilingkuran. Kaya Lord, I pray po sa mga babae. First of all, mga nanay, young people, na sana Lord, maging maingat sila, maging modest sila, maging formal sila, maging disente ang kanilang pananamit. Hindi lamang panahon ng linggo, hindi lamang sa lugar ng simbahan, kundi sa lahat na oras, mapatrabaho, mapaeskwilahan, mapabahay man, dapat ang modesty maging bahagi ng aming buhay. Ang modesty, Lord, should be our lifestyle every day. Panginoon, sapagkat nakikita nyo kami 24 hours. Kaya Lord, it's my prayer. Bigyan nyo, Lord, ng lakas. I know, it's very hard. I know, Lord, na ang mundo ngayon ay nag-compete sa mga buhay po, sa buhay po ng mga Christian. Lord, but I pray today, please give us grace. Give us, Lord, your strength na ang mga bagay na ito magawa namin. Mahirap ito, Lord. Kasi minsan ang tao, nasanay na kami sa comfort zone. But Father, dear God, if you want your blessing, if you want, Lord, na mag-glorify namin kayo, gawin namin ito. Panginoon, for God's sake, and for the glory of God, huwag kaming maging self-centered, huwag naming ikiter, Lord, ang aming comfort. Ang gawin namin, Lord, what is pleasing to you, what is best, what is holy, what is righteous, yun ang gawin namin. Lord, sorry, forgive us, Father, sa mga pagkukulang namin. Forgive us, Lord, kung sometimes naging immodest kami. But salamat today, nag-remind you po kami. And I pray today, Lord, magkaroon kami ng determination. Magkaroon kami ng decision na, Lord, gawin namin ito. Mahirap man, parang weird, parang sobra, parang, Lord, unbiblical. No, it's not biblical. It's biblical, Lord. It's in the Scripture. We have a lot of verses in the Bible. This is not, Lord, the rules of the church, but this is conviction from the Bible. So, salamat, dear God, sa pag-remind nyo sa amin today. I hope kaming lahat, lalo na mga lalaki na sanay kami, Panginoon. I hope and pray, tulungan nyo kami, Panginoon. As you bow your head and close your eyes, Christians, kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos na mamuhay tayo ng righteous. Kalooban ng Diyos, mamuhay tayo ng banal. Kalooban ng Diyos na mag-glorify natin siya. At isa sa mga bagay na mag-glorify natin ang ating Panginoon ay sa pamagitan po ng pagdamit ng tama. Pagiging modest apparel, modest person, disente, may dangal, mga kapatid, at yes, may takot sa Diyos. Gusto ng Diyos, kapatid, sa ating buhay ay maging kaaya-aya siya sa lahat na aspeto at higit sa lahat sa aspect po, mga kapatid, ng ating dress code. Gusto ng Diyos ng ating buhay ay maging reflection po sa Kanya. Ang ating dress code ay maging reflection sa Kanya. Ngayong umaga, I believe, mga kapatid, kung may Holy Spirit ka, hindi po mahirap sumunod sa Diyos. Kung may Holy Spirit ka, nangungusap ang Banal na Espiritu sa iyo. Ngayong umaga, alam mong sarili mo, lalo na mga babae, alam mong sarili mo, na may mga bagay pa na hindi mo pa na-give up. But why not ngayong umaga, magpasalamat ka sa Kanya. Panginoon, salamat po, kinausap niyo ako sa pamagitan po ng iyong salita, sa pamagitan po ng preaching. Panginoon, salamat po. Help me, Lord, na mag-submit sa inyo. Hindi ako ma-upset, hindi ako maging get mad or whatever. But Lord, give me a humble heart. Give me a teachable heart na masunod ko po ito. Gayon din po sa mga lalaki. Mga lalaki, mag-submit tayo sa Word of God. Mag-submit tayo sa truth. Gusto ng Diyos na maging modest din po tayo.
Ngayong umaga, can you come and pray to God? We can pray together. Lord, salamat po sa message. Salamat sa pag-remind sa akin ngayong umaga. Salamat, Lord, na may salita ka na nangusap sa akin. Give me strength, Panginoon, na magawa ko ito. Amen. Be honest to yourself. Lahat tayo mga kapatid, guilty. Guilty tayo sometimes. We are not aware. We are not careful about the way we dress. We are not careful. But thanks be to God. Meron tayong message. Thanks be to God na tayo this morning gi-remind sa kanyang salita. Mga lalaki, pwede tayong mag-forward. Pwede tayong maghingi ng lakas sa Panginoon. Lord, salamat po. Hindi tayo dapat mag-negative mga kapatid. Salap, maging happy tayo na may Word of God na ga-remind sa atin this morning. Don't you know, if we are not careful, nagkasalang ibang tao because we are not careful sa ating padanamit. Why not come to the altar and let's ask the Lord to help us. Let's ask the Lord to give us strength. Amen. Amen. Dear God, salamat once again today. Salamat, Lord, sa reminders nyo sa amin. And also, Lord, salamat for these blessed truths na gi-reveal nyo sa amin. As human, Lord, sometimes, andun yung pressure. Madala kami sa paligid, sa mundo. But help us, Lord, na manaig po, Panginoon, ang iyong Bible principle. Kami na mga lalaki, tulungan nyo kami. Salamat sa mga nag-forward. Salamat, Lord, sa mga nag-commit. And it's my prayer, Lord, na dahan-dahan. Hindi man siguro mabigla, but little by little, Lord, mag-give up namin ang aming comfort zone. Mag-give up namin, Lord, ang aming nakasanayan. And we will yield. We will submit to the will of God. We submit to the plan of God. We submit to the way of God. Lord, because in submitting ourselves, we can expect the favor of God. Gayon din po sa aming mga babae, sa aming mga nanay lalo na. Kasi may mga young people nagmamasid, may mga young people nag-observe. I hope and pray na sila mismo, Lord, nag-observe ang kanilang mga anak. Kaya I pray sa mga nanay, lalo na may mga anak na babae, na Lord, dapat nila i-stricto na ang mga babae magdamit ng tama ang kanilang mga anak na babae. Huwag mag-short-short kasi minsan yun ang dahilan na magkasala ang mga tao, lalo-lalo sa paligid namin na marami ng mga addict ngayon. Marami na, Lord, mga masasamang loob ngayon. Kaya, Lord, dapat lang maingat sa pananamit ang aming mga babae. And also, Lord, may salamat, may isa kaming young people nag-surrender for choir. Salamat kay Vince. Bless him. I pray na ang kanyang desisyon ay personal. I hope, Lord, gamitin niyo itong batang ito na maging additional, Lord, force sa aming choir member. Bless him at, Lord, i-bless ang kanyang desisyon and i-bless ang kanyang pag-aaral. And I pray na maging submissive siya at obedient sa kanilang authorities, sa kanilang leader na kung saan si Ma'am Vic. Thank you once again, Lord, na nadagdagan ang choir. Salamat sa kanyang desisyon to be part of the choir ministry. Bless his life. This I pray in Jesus' name. Amen. And amen. Atubang dito, Vince. Nag-surrender si Vince sa choir. Amen. Praise the Lord. Baka someday, hindi lang ito choir, baka mag-surrender pa sa Bible School.
Oh, may pastor na si Brad Bernard nga coming. Oh, di ba? So, happy tayo na mga young people na surrender para sa Panginoon. No? So, it's our joy ni pastor. Sabi niya, pastor, mag-surrender ko sa choir. Ko sabi, sige, pag may invitation, punta ka sa altar. So, pray natin mga anak, no? Andiyan ang tatay, andiyan ang kuya. Ang nanay sa choir member. 3 na sila. Si kuya niya, Ninoy, siya at si Sister Cheryl. Amen? So, praise the Lord mga kapatid. Thank you, Vince. Okay? Makabalik na sa, alright. Amen. Diyan ba tayo? Oh, I hope happy tayo mga kapatid. Hindi nga daw Bernie Santo to kay happy ang message. Amen. Oh, para yan sa ating lahat mga kapatid. Amen. Glory to God. Brother Joven, kadali lang. Pachiko Brad, yung ating hagdan. No? After this, kayo ni Sister Bambang. Alright. Okay? So, turn over kayo sa ating moderator, Brother Bernard. Please come. Salamat Pastor. Amen. Salamat po sa message na pinalawatan sa buong isa mo ko dito sa message ato na idala sa ating pastor na message si Ginoo. Kung ano ba dati sa ato na simbahan, layo ka tama ang dating subong. Amen. Madala nato na Amen. Praise the Lord. Basta-basta. Yeah. Oh. Mm-hmm. Amen. Amen. Praise the Lord. Alright, it's okay. Glory to His name. Amen. That's right. Amen. For cleansing from sin, I